Magandang umaga po. Patuloy nating tinututukan ng balita kaugnay sa pagpanaw ni dating AFP Chief of Staff at dating Secretary Angelo Reyes. May update po tayo ngayon sa Quirino Memorial Medical Center. Pakinggan po natin. May situation lang po sa loob. The family is grieving and that's why they just want the media can just go already para they can go out and they can already. They don't want to be interviewed. Please know that the family is very low key. Kaya I know talaga sila. They have already shied away from the limelight and this is not the time for them to face also the camera or the media. So please, pakiano lang po sila. Wala pang announcement. When we're ready to make the announcement where the body will be brought to, we will make the So announcement. nagulat din sila. Everybody was caught unaware. Nobody knew what happened to them. Sabi, hindi pa po alisin ngayon dito? Sino? Hindi pa po alin ngayon yung mga labi ni Secretary? Wala pa. Inaano pa. Ma'am, pwede lang po yung number niyo para kayo na lang. So, anyway, we make the announcement na lang. Yan pong nakita po natin ay ang pahayag ng isa pong tagapagsalita ng pamilya ni Secretary Reyes. At ayon nga po sa kanya, wala po munang announcement ang pamilya Reyes. Sa kasalukuyan ay nagluluksa po ang pamilya sa pagpanaw nitong si dating AFP Chief of Staff at Secretary Angelo Reyes. At nais po sana ng pamilya, nakikiusap po ang pamilya, na bigyan sana muna ng pribadong panahon ng pamilya sa panahon ng kanilang pagluluksa dahil nga sa biglaang pangyayari. Kaya Secretary Reyes at ayaw muna nilang humarap sa ngayon sa media. At sinabi nga rin po niya ng tagapagsalita na lahat po ay nagulat sa pangyayari. Samantala kung alas 7:45 po ngayong umaga nang matagpuan si dating Secretary Reyes na may tama ng bala ng baril sa Loyola Memorial Park. Agad naman po siyang isinugod sa Quirino Memorial Medical Center. Sinubukan pong i-revive ng mga doktor ang dating kalihim pero pagkatapos po ng 45 minutes na resuscitation ay nabigo po sila. Kinumpirma po ni Health Secretary Enrique Ona ang pagpanaw ni Reyes. Pasado alas 10:30 kanina ay idinetalye ng mga doktor ang dahilan ng pagkasawi ng dating kalihim. Kanina po bumisita rin sa ospital si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Sa ilalim ng panunungkulan ni Arroyo ay naitalaga si Reyes na kalihim ng DENR, Department of National Defense at ng Department of Energy. At pagkatapos nga po noon ay naroroon na rin po sa ospital sa ngayon ang mga miyembro ng SOCO team para magpatuloy po ng kanilang investigasyon sa naganap na insidente. Sa punto po ito, may update naman po tayo mula sa Loyola Memorial Park. Makakausap naman natin sa telepono si Maki Pulido. Maki, kumusta na dyan? Well, Maris, ilan nga sa mga huling nakakita kay Secretary Angelo Reyes dito sa Loyola Memorial Park ay ang mga caretaker at security guard ng sementeryo. At base sa kanilang mga kwento, maaga raw dumating dito si Secretary Reyes bago daw mag-alas 7. Ito ay ayon dun sa gwardiya na nakausap natin. At ang pagkakakwento nila sa atin, 5 ang kasama niya pagdating niya dito sa sementeryo at 2 doon ay kanyang anak. Ang huling nakita si Secretary Reyes na nakaupo at nagbabasa raw ng libro, pero doon sa mismong puntod, isa lang o security aid lamang niya ang kasama niya. Ang iba raw ay nandun sa kanilang mga sasakyan. Pado marinig yung yung alingaw ng baril ay pinaalis muna ni Secretary Reyes, yung kasama niyang aide, kaya't nag-iisa na lamang siya sa tapat ng puntod ng kanyang ama at ina. At ang huling nakakita sa kanya ay nakatingin siya dun sa puntod ng kanyang mga magulang at dun na narinig yung mismong pagbabaril. At ang pagkakakwento sa atin ng mga caretaker ay dun na nagsimulang magsigawan ang mga anak ni Secretary Reyes at tinakbo na agad si Secretary Reyes, pinaurong yung sasakyan at isinakay na at itinakbo na papunta nga ng ospital. Sa ngayon, Maris, ay naka-cordon na ang puntod kung saan nga naganap ang pagbabaril. Nakaalis na rin ang mga SOCO, pati na ang mayor ng Marikina City. Naka-cordon ito ngayon kaya't walang makalapit. Hindi naman mabasa yung mga detalye nung nasa puntod dahil ito ay medyo natatakpan pa ng dugo ni Secretary Reyes. Maris?
Oo, so Maki, base nga doon sa kwento mo, nung pinaalis niya, ibig sabihin hawak-hawak niya na yung baril or nakatago na sa kanya yon. Wala pang nakakapagsabi sa atin kung lagi nating itinatanong kung may hawak bang baril. Ang lagi nilang sinasabi ay ang nakita lang nila ay may hawak siyang libro. Dahil yun yung nakita sa kanya. Nagbabasa siya ng libro bago niya barilin ang kanyang sarili. Wala pa sa mga nakakausap natin ang nagsabi, dahil hindi naman nila nilalapitan, yung mga caretaker medyo syempre may distansya mula kung saan man nakatayo si Secretary Reyes. Alright, maraming salamat, Maki Pulido. Balikan naman natin ang sitwasyon sa Quirino Memorial Medical Center. Naroon pa rin nagbabantay si Cara David. Cara? Yes, Maris. Kakatapos lang ng briefing kanina na ginawa nitong si Patricia Daza. Siya yung public affairs officer nitong si Secretary Angelo Reyes. At nakiusap siya sa media, sabi niya, please do not turn this into a circus. Sabi niya, ito daw ang opisyal na statement sa ngayon ng pamilya Reyes na sana raw ay pagbigyan sila ng media, ng publiko, na sana daw bigyan sila ng pagkakataon na makapagdalamhati muna. Gusto nila ay privado muna daw, hayaan muna daw sila in private para makapag-lista. Sa ngayon daw ay kailangan daw nila mag-usap-usap pa. Hindi pa daw tiyak ng pamilya Reyes kung saang punerarya at dadalhin ng mga naging Secretary Angelo Reyes. Pero ang tiniyak nila ay kapag handa na ang pamilya, ay tiyak magsasalita sila at magre-release sila ng official statement sa publiko tungkol na dito sa pagkamatay ni Secretary Angelo Reyes. Kanina rin ay nagbigay ng medical update, ng medical bulletin, itong spokesperson ng Quirino Memorial Medical Center, si Dr. Fernando Lopez. Inulit lang niya na ang time of arrival dito sa Quirino Memorial Medical Center ni Secretary Reyes ay 7:45 a.m. Pero ang official time of death ay 8:32 a.m. Nilinaw rin niya na ang condition daw upon arrival ng katawan ni Secretary Reyes, 0 daw ang blood pressure, ang heart rate nito ay 0 din, ang pupils nito ay 6 dilated na, wala na daw talagang breathing sound at wala raw heartbeat, at malamig na daw talaga yung balat ng si Secretary Reyes. Hindi na daw ito agaw buhay, dead on arrival na daw talaga. Inulit din nila na ang point of entry daw ng gunshot wound na ginamo nitong si Secretary Reyes ay tagus-tagusan daw itong single gunshot wound na ito. Point of entry ay nasa pagitan daw ng ribs malapit sa kaliwang bahagi ng dibdib at lumabas daw ito, tumagos daw ito doon sa likod. Sinubukan pa rin nilang i-resuscitate itong si Secretary Angelo Reyes, pero hindi na daw talaga kaya. Kaya nga 8:32 a.m. ang official time of death ng dating AFP. Yan muna ang Cara, sinabi ba dyan na kung hanggang ilang oras mananatili dyan sa ospital itong ang si Secretary Reyes at kanyang pamilya? Walang sinabi kanina yung mga doktor. Right now, kasi malisan dito pa yung SOCO team and I suppose sila yung nagsasagawa ng autopsy. Kanina pa sila almost 1 hour na dito yung SOCO team. Pwede bang pakidescribe sa atin kung ano na yung mga ginagawa ngayon dyan ng SOCO team? Maris, kasi nandito lang tayo sa labas ng emergency room, hindi pinapayagan ng media na makapasok sa loob ng ospital. Ang SOCO team ay labas-masok lang, pumapapasok sila sa loob ng emergency room at maya-maya lalabas naman yung ilang mga tuhan. So, limited yung nakikita natin dito. Minsan nakakakuha kami ng shots through the window, pero agad din naman itong sinasarhan. At kami rin dito mismo kami na rin mismo ang nag-aano sa sarili namin na huwag na rin masyadong kumuha-kuha sa mga windows kasi nga nag-request na rin ng pamilya for privacy.